Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at sa mga kababayan po namin na kabilang sa deaf community. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa piling po ng inyong sambahayan. Welcome po kayo sa special episode ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect an Evangelical Mission. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ay makasama namin kayo sa gagawin nating pagtalakay. Bago po tayo magpatuloy ay panoorin po ninyo ang inihanda naming short feature na pagpapakilala sa Christian Society for the Deaf. Sound plays an essential role in our everyday lives. Through sound, we learn spoken language. A, B, C, D, E, F, G. Through sound, we appreciate music. Through sound, we avoid accidents. Through sound, we experience. Over 5% of the world's population require rehabilitation to address their disabling hearing loss. This is equivalent to 430 million people suffering from mild, moderate, severe, or profound hearing loss. Deaf people mostly have profound hearing loss, which implies very little to no hearing at all. It is estimated that by 2050, over 700 million people, or 1 in every 10 people, will have disabling hearing loss. With these statistics in mind, there are people who take the initiative to make a difference and make our society more inclusive to the deaf community. One such organization is the Christian Society for the Deaf, or CSD. Ang nagtatagpo ng Christian Society for the Deaf ay ang ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pamamagitan po ng tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sapagkat nais po nila na ang lahat ng ating mga kapatid, maging ang mga kapatid nating deaf o yung mga kapatid po nating hindi nakaririnig, ay makinabang unang-una po sa mga aral ng Diyos na itinuturo po sa mga pagsamba. Kapag nakakausap ang mga may tungkulin, ang mga minis at manggagawa na sign language interpreters, ay masayang-masaya po sila na naglilingkod sa mga kapatid nating deaf sapagkat alam nila, ginagampanan po nila ang kanilang tungkulin sa ating Panginoong Diyos na ipagmalasakit ang lahat ng mga kapatid sa iglesia, maging ang mga kapatid po natin na hindi nakaririnig. Patuloy po ang paglingap ng ating Panginoong Diyos para po sa mga kapatid, maging sa mga kababayan po nating deaf. Ang katunayan po, almost kada buwan po may tinatawag na lingap po para sa mga deaf at sa mga differently abled persons. Ang pamamahala para sa ganoon ay patuloy silang maasikaso at mapagkalooban ng mga pangunahin nilang pangangailangan. Sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, ang Iglesia ni Cristo po ay tuloy-tuloy ang programa natin ukol sa sign language interpretation. Kaya napakarami pong mga deaf na dati ay hindi natin kapatid sa iglesia, pero ngayon ay patuloy silang nagpupuri sa Diyos. At marami sa kanila, daan-daan na po ay nabautismuhan sa loob ng iglesia sapagkat naunawaan nila ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan ng ang Iglesia ni Cristo ang ililigtas ng Diyos pagdating ng araw ng paghukom. Ang mga magulang ng mga kapatid naming deaf ay sila ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kitang-kita nila at damang-dama nila ang effort na ginagawa po ng pamamahala at ng tagapag-ugnay natin. Sinasampalatayanan po nila na yon ay pagmamahal ng Diyos sa kanila.
Katunayan ang iglesyang ito ay nagmamalasakit sa kanila at nais talaga ng pamamahalang sila'y tumibay sa pananampalataya at makasama po sa mga maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. More than the benefit of living as normally as possible in this society, the Christian Society for the Deaf aims to help the deaf community in learning the words of God. It shows how the Iglesia Ni Cristo's concern to the deaf community goes beyond the standards of this world and instead leads the way to attaining God's salvation come Judgment Day. Mga kaibigan, ang inyo pong napanood ay naglalahad ng layunin ng pagtatatag ng Christian Society for the Deaf na opisyal na nagsimula noong Oktubre 31, 2013 at ngayon ay ipinagdiriwang ang 10th anniversary nito. Ipinaabot po namin ang aming pagbati sa lahat ng bumubuo sa Samahang Christian Society for the Deaf o CSD. Mga kaibigan, sa ikatutupad ng buong kautusan ng Diyos ay mahalagang makilala muna natin sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran ng tao. Kapansin-pansin po sa panahon natin ngayon ang magkakaibang paniniwala ng tao tungkol sa kinikilalang Diyos. Ang iba ay kumikilala sa iisang Diyos, subalit may tatlong persona. Ang iba kinikilala ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos. Ang iba naman ay kumikilala sa maraming Diyos. Ang mga ito po ba ay tamang paniniwala? Kaya sa pamamagitan po ng banal na kasulatan ay aalamin natin sino po ang tunay na Diyos na dapat nating kilalanin at sambahin. Lahat po ba ng dinidiyos ng tao? Ayon sa Panginoong Hesukristo, sino ang Diyos na dapat makilala ng tao? Ganito po ang nakasulat sa Juan sa 17:1 hanggang 3. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. Yayamang binigyan mo siya ng pamamahala sa lahat ng tao upang mabigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Hesukristong sinugo mo. Ito po ang dapat kilalanin ng tao. Iisa ang tunay na Diyos at siya ay walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Noong si Jesus ay narito pa sa lupa, ito ang ipinahayag niya nang siya ay manalangin sa Diyos. Pansinin po natin na ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita rito at ang kausap niya ay ang Ama. Hindi sinabi ng Panginoong Hesukristo na ako ang makilala nila na Diyos. Hindi rin niya sinabi na tayong dalawa o kaya'y tayong tatlo ng Espiritu Santo. Malinaw ang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo sa Ama, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Bakit po mali ang paniniwala ng iba na ang Panginoong Hesukristo ang tunay na Diyos? Sapagkat ang tunay na Diyos ay ang Ama. Si Kristo ay hindi po ang Ama, kundi ang Anak. Kaya hindi si Kristo ang tunay na Diyos, kundi ang kanyang Ama. Mali ring paniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona na kung tawagin nila ay Trinidad, sapagkat ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, ang Ama, ang kaisa-isang tunay na Diyos. Kaya malinaw po na hidwa o maling doktrina ang tinatawag nilang Trinidad. Mga kaibigan, hidwang pananampalataya po ang taglay ng mga naniniwala rito. Kaya paano po maisasagawa ng iba ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos kung hindi nila kilala ang tunay na Diyos na kanilang paglilingkuran? At paano po sila maliligtas at magtatamo ng buhay na walang hanggan? Kaya mahalagang kilalanin po natin na ang Ama
na nagsugo sa Panginoong Hesukristo ang iisang tunay na Diyos. Subalit, sapat na po ba na nalaman lamang natin na ang Ama ang iisang tunay na Diyos? Paano po ang tunay na pagkilala sa Kanya? Ganito naman ang itinuturo ng Biblia dito po sa unang Juan, sa 2:3, ganito po ang ating maririnig. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang tunay na pagkilala sa tunay na Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya mga kaibigan, mahalaga na nasusunod ng tao ang mga utos ng Diyos upang matiyak niya na siya ay nakarating na sa wasto at tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos. Ano po ang dapat matupad ng tao upang mapatunayan niya ang kanyang pagkilala sa tunay na Diyos? Pakinggan po ninyo ang itinuturo dito po sa aklat ni Apostol Mateo sa 22:37 hanggang 40, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ano po ang dapat taglayin ng tao sa ikatutupad niya sa buong kautusan ng Diyos? Dapat magtaglay ang tao ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao na siyang hinihingi na panguna at pangalawang utos ng Panginoong Diyos. Gaano po kahalaga at kadakila ang dalawang utos na ito? Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan. Kaya napakahalaga na taglayin natin ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kaibigan, wala po sigurong sino man na magsasabi na hindi niya iniibig ang Diyos. Napakadali po kasing sabihin nun. Pero ano po ang dapat matupad ng tao upang mapatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa Diyos? Ganito po ang mababasa natin sa unang Juan sa 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ano po ang katunayang iniibig natin ang Diyos? Ang pag-ibig sa Diyos ay sa pamamagitan din ng pagtupad sa kanyang mga utos. Mabigat po bang sundin ang mga utos ng Diyos? Hindi po. Sa isang umiibig sa Diyos, ang kanyang mga utos ay hindi po mabibigat. Kanino po nagiging mabigat ang pagsunod sa mga utos niya? Doon sa hindi umiibig sa Kanya. Paano naman natin isasagawa ang pag-ibig sa ating kapwa? Ganito naman ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo dito sa Mateo 19:19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Gaano po ang pag-ibig na dapat nating iukol sa ating kapwa? Ang sabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ba dahil mahal natin ang ating sarili ay iniisip at ginagawa natin ng makabubuti para sa ating sarili? Yun din po ang dapat nating gawin sa ating kapwa dahil ang utos ng Diyos, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Ano po ang hindi dapat gawin ng tao sa kanyang kapwa para matupad niya ang utos na ibigin ng kapwa na gaya ng kanyang sarili? Ganito po ang ating mababasa dito po sa Roma sa 13:9 hanggang 10, pahayag po ni Apostol Pablo.
Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ano po ang hindi dapat gawin ng tao sa kanyang kapwa? Huwag tayong gumawa ng masama kanino man. Kung paanong hindi natin pinipinsala o sinasaktan ng ating sarili, ay huwag din nating pipinsalain at sasaktan ng ating kapwa. Ano pa ang mga hindi natin dapat gawin na kahayagan pa rin ng pag-ibig natin sa ating kapwa? Batay po sa ating binasa ang mangalunya, ang pagpatay ng kapwa, ang pagnanakaw at ang pag-iimbot. Lahat po ng yan ay hindi gagawin ng umiibig sa kanyang kapwa. Yun ang dahilan kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Bakit po napakahalagang matupad po natin ito? Sapagkat utos ito ng Panginoong Diyos na kapag tinutupad natin, ay natutupad din natin ang kanyang utos na ibigin natin siya at ang ating kapwa. Alamin pa po natin paano pa patutunayan ang pag-ibig sa kapwa-tao ayon sa utos ng Diyos. Subaybayan po ninyo mga kaibigan dito po sa Levitico 19:13 hanggang 14. Huwag kayong pipighati sa inyong kapwa o magnanakaw man sa kanya. Ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. Huwag ninyong lalaitin ng bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag nating pipighatiin ang ating kapwa, lalo na ang mga may kapansanan o differently abled persons. Ang sabi nga sa talata, huwag ninyong lalaitin ng bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Diyos. Ang totoo, hindi lamang ang mga bingi at bulag, kundi kahit ano pa ang kapansanan ng tao, ay hindi natin dapat laitin at pighatiin. Walang karapatan ng sinuman na gawin ng gayon sa ating kapwa. Ang sabi ng Biblia, matakot tayo sa Diyos na gawin ang kasalanang iyon. Ipinagmamalasakit sila ng Panginoong Diyos. Sapagkat isipin na lang natin ito, ang may kapansanan ba ang talagang nilalait ng sinumang umaapi sa kanila? Ang Diyos ang nilalait at nilalapastangan nila, sapagkat ang Diyos ang lumikha sa tao. Siya ang may sabi sa Exodo 4:11 na siya ang gumawa ng bibig ng tao. Siya rin ang gumawa ng pipi o bingi, may paningin at bulag. Kaya walang karapatan ng sinuman na laitin ang nilikha ng Diyos. Ang gumagawa niyaon ay lumalapastangan sa Panginoong Diyos. Yun po ba ang ibig ng Diyos na gawin ng tao na siya ay lapastanganin? Ano po ang nais ng Diyos na gawin ng lahat ng taong nilikha niya, may kapansanan man o wala? Subaybayan po ninyo mga kaibigan, ang nakatala dito po sa awit, sa 145, 8 hanggang 10, ganito ang pahayag sa atin ng Biblia. O itong si Yahweh ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag, banayad magalit. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Mga kaibigan, kahit ano pa ang inaakala ng tao na kapansanan ng nilalang ng Diyos, ang sabi sa Biblia, ang pagtingin ng Diyos sa kanyang nilikha
ay namamalagi. Mabuti siya sa lahat. Ano ang katunayang mabuti siya sa lahat? Ang sabi, hindi siya nagtatangi kahit kanino, sapagkat siya ang lumalang sa lahat ng tao. Kaya hindi po dapat laitin ang pagkakalikha niya sa tao. Sa halip na laitin at pintasan ang nilikha ng Diyos, ano po ang dapat gawin ng lahat ng tao? Ang sabi sa Biblia, lahat ng nilikha ng Diyos ay dapat magpuri at magpasalamat. Hiyan ang talagang nararapat sa lahat ng tao na nilalang ng Diyos. Kaya rito po sa Iglesia ni Cristo, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay ipinagmamalasakit ang tao anuman ang kalagayan sa pamumuhay, may kapansanan man o wala, sapagkat ayon po sa Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Gaya po ng mababasa rin natin sa Roma 2:11. Ito po ang dahilan kung bakit sa pangunguna ng aming namamahala ay hindi kami nagsasawa na hikayatin kayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at anyayahan kayo sa aming mga pagsamba at pagpapasalamat na maghahatid sa atin sa kaligtasan, upang ang tao ay maligtas. Ano po ang utos ng Diyos sa tao na dapat niyang sundin upang mapatunayan din niya ang pag-ibig niya sa Diyos? Ganito naman ang nakasulat sa Mateo sa 17:5, subaybayan po ninyo. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Mga kaibigan, utos po ng Panginoong Diyos na makinig o sumunod ang tao sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Alin po ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nasundin para sa ikaliligtas? Ganito po ang pahayag ng mismong tagapagligtas dito po sa Juan sa 10:7 at 9 sa saling Revised English Bible sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ano po ang utos ng Panginoong Hesukristo na dapat pakinggan at sundin ng tao para maligtas? Na siya ang pintuan at sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Meron po ba siyang itinatangi? Wala po. Dahil sa banggit na sino man. Kaya ano man ang kalagayan sa buhay, mayaman man o mahirap, mataas man ang inabot ng pag-aaral o hindi, kahit ang mga kapwa natin na nakahanay sa mga differently abled persons ay nais ng Diyos na makasama sa kaligtasan. Kung meron man pong natatangi ay ang paraang dapat gawin ng mga maliligtas. Sundin ang utos ng mismong tagapagligtas na pumasok sa Kanya at mapabilang sa Kanyang kawan. Ang sinasabi ng iba, matagal na raw nilang ginawa yan. Kailan daw po yun? Nang ipahayag daw nila na tinatanggap na nila si Kristo na kanilang Panginoon at pansariling tagapagligtas, ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Paano po ba makikilala ang mga taong tunay na pumasok sa Kanya na napaloob sa kawan? Mahalagang alamin natin kung alin ang kawan na kinapapalooban ng mga pumasok sa Panginoong Hesukristo. Dito po sa Gawa, sa 20:28, sasalin po ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na rin sa ating wika.
Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Upang maligtas, kailangang sundin ang kaloobang ito ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na umanib sa iglesia ni Kristo. Sa gayon ay napatutunayan din ng tao ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang iba po nag-iisip pa ng ibang paraan para sila ay maligtas. Pero mga kaibigan, may iba pa bang paraan para ang tao ay matubos, mapatawad sa kasalanan at maligtas? Wala na po. Sapagkat ayon po sa Hebreo 9:22 na makikita o mababasa po ninyo sa inyong mga screen, ang sabi ni Apostol Pablo, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ito po ang isa sa mga dahilan kaya itinatag ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang Christian Society for the Deaf upang maipagmalasakit ang mga deaf, kaanib man sa Iglesia ni Cristo o hindi, at maipaunawang malinaw sa kanila ang mga aral at mga utos ng Diyos na dapat sampalatayan ng lubos, tuparin at isabuhay ng lahat ng naghahangad ng kaligtasan. Kailan po lalong dapat asikasuhin o pag-ukulan ng panahon ng lahat ng tao ang tungkol sa kaligtasan? Ganito po ang pahayag ng Biblia dito sa 2 Korinto, sa 6:1-2, ganitong pahayag ni Apostol Pablo. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Sana po ay makatawag ng pansin sa ating lahat ang sinabi mismo ng Panginoong Diyos na ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Alin po ang saklaw ng panahong ngayon na tinutukoy? Sa Hebreo 3:15 ay mababasa po natin, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Mga kaibigan, ngayong nahayag sa atin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Bakit po ngayon natin lalong dapat na pag-ukulan ng panahon ang ukol sa ating kaligtasan? Sa Santiago 4:14, ganito naman ang nakasulat. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Hindi ba totoong-totoo po ito, mga kaibigan? Bilang tao na may limitasyon ng kakayahan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya kung nag-uukol tayo ng panahon para sa mga pang-araw-araw nating pangangailangan sa buhay na ito, lalong dapat nating pag-ukulan ng panahon ang para sa ating kaligtasan. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos na magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kaibigan po namin, pag-ibig po ang umaakay sa amin sa lahat ng aming ginagawa sa loob ng iglesia. Pag-ibig din ang dahilan ng masigasig naming pag-aanyaya sa inyo na magsuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Pinakahahangad po namin
na makasama kayo sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo upang tayong lahat ay magkaroon ng matibay na pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasang pangako ng nag-iisang tunay na Diyos. Nawa po itong ginawa nating pagtalakay ay nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan at itinataguyod ng Iglesia ni Kristo. Patuloy din namin kayong inaanyayahan na subaybayan ang serye ng programang ito ng Reconnect, an Evangelical Mission for the Deaf sa buong linggong ito. Huwag sana kayong magsasawa na magpaunlak sa mga kapatid na nag-anyaya po sa inyo. Welcome din po kayong dumalo sa mga pagsambang isinasagawa ng Iglesia ni Kristo. Inaanyayahan din namin kayong manood ng mga religious programs ng Iglesia ni Kristo sa INC TV, INC Radio, o maging sa online sa incmedia.org at sa INC YouTube channels, gaya ng Iglesia ni Cristo Evangelical Mission at sa DZEM 954 channel. Kung meron pa po kayong mga katanungan tungkol sa mga aral na aming sinasampalatayanan, ay maaari po kayong sumangguni sa mga ministro at evangelical workers na nakadistino po sa mga lokal ng iglesia na malapit po sa inyong lugar. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo.